Ito, analysis ko lang naman ito. Sa tingin ko, pagdating ng 2025 senatorial elections, yung mga DDS senators mahihirapan makapasok sa Magic 12. Sa tingin ko lang yan, ka-coffee. Alam niyo kung bakit? Dahil sa imahe ni Digong. Unti-unti kasi nasisira ang imahe ni Digong eh. Dahil naglalabasan yung mga kalokohan. So itong mga DDS senators na to na affiliated kay Digong, baka mahirapan makalusot. Sa tingin ko lang, mahihirapan sila makalusot sa Magic 12. Kung may 8 diretso noon, baka may 4 diretso. Diretso Inidoro din ngayon. Alam niyo kung bakit? Isa rin sa mga dahilan. One, sira yung imahe ni Digong. So damay itong mga nakadikit kay Digong. Number 2, yung ibang mga senador na dating oposisyon o dating nasa kabilang kulay, magiging parte na ng unit team, bagong unit team. At dyan, mahihirapan silang makaporma. Kumbaga, kung bago na ang unit team, tsapwera na kayo dyan. Kung sino man itong mga tatakbo under the banner of PDP. Kasi may mga maiingay na pangalan na eh. Again, 12 lang ang ihahalal natin senador. 12. Sa dami ng tatakbo, pipili lang tayo ng best 12 candidates no, na magiging senador. At yung iba, big names. Popular names sa itong mga to. O, yung mga incumbents pa, tatakbo yung mga incumbents. Ito pa. Tingnan natin. If ever may makalusot na DDS, pwedeng isa o dalawa. Pero kung sasabihin mo na majority galing sa DDS, mukhang malabuyan ka, coffee. Nasa politico.com, macho at maganda. Macho at maganda, sana all. Find out the re-electionist mayor who might join Tito Soto, Ping Lacson, Manny Pacquiao in admin slate. Wala pa ka-coffee, hindi pa nag-a-announce kung sino ang mga susuportahan, pero malapit-lapit na yan. October, filing na yan ang candidacy, so medyo maingay-ingay na ulit ang halalan. Yan, nakikita niyo yung litrato na yan? Yung mga pangalan na yan, malalakas yan. Ako, itataya ko yung pamato ko at panangga lang. Pasok yung tatlo na yan. O tatlo na agad, siyam na lang ang pupunan mo dyan. Tito Soto, lusot yan. Lacson, lusot yan. Si Manny Pacquiao, lulusot din yan. Yan, may kasabay na si Robin Padilla. Former Senators Vicente Soto, Panfilo Lacson, and Manny Pacquiao are eyeing a Senate comeback in 2025 as part of the administration slate. Politico has learned. Under the admin slate. Kay PBBM. Grabe politics, no? And you have to accept, that's politics, ka-coffee. Sabi niya nga, magulo ang politics, kaya kung ayaw niya na magulo ang buhay, huwag pumasok sa politika. Kasi yan ang way kung paano nag-i-exist ang politika. A source told Politico that Senators Lito Lapid and Pia Cayetano, who are up for re-election, might join the 3 former senators in the senatorial lineup that's expected to be led by the Partido Federal ng Pilipinas President Ferdinand Marcos Jr.'s political party. O if ever na yan, meron ka na kaagad 3, Lito Lapid, Pia Cayetano, 5 na agad. Meron pa, yung mga dilawan daw, mga dilawan noon, pero hindi na sila tatakbo under liberal, di ba? Kasi sira na yung imahe ng Liberal Party. So bakit mo gagamitin yung image ng Liberal Party? Di ba? O dadagdag pa yan. Di ba paano kung pumasok yan kay PBBM sa admin slate na yan? Ako, hirap na makapasok ang PDP niyan. Makati Mayor Abby Binay, ito maingay din nung si Abby Binay, nag-iikot na rin yan. Who recently joined the Soto-led Nationalist People's Coalition, NPC, is also said to be eyeing a Senate seat. Kasi si Binay, si Nancy Binay, magpapahinga muna yan. Feeling ko siya ang magme-mayor, papalit sila. Diba? Palit sila. Si Nancy, mag-mayor muna, di si Abby Binay, mag-senador. Malakas din ang mga Binay, no? At medyo maigay na rin ngayon. Pero hindi pa ako ganun ka-confident kay Abby Binay. NPC and PFP have signed an alliance in 2025 elections. Pacquiao has confirmed he will be running again for senator when his 2 former colleagues remain coy about their plans. So wala sa eksena ang sa bagong unit team, wala sa eksena itong PDP senators. Sino ba itong mga PDP senators na yan? Isa dyan si Bato de la Rosa. Nako, si Bato de la Rosa, medyo nangangarib din yan ka-coffee. Di ko alam kung paano yan. Nangangarib yan dahil sa ginagawa niya dyan sa Senado. Una, yung pagsaksak niya sa likod sa kaibigan niya si Subiri at yung investigasyon niya dyan sa
PIDEA leaks na yan, inventong PIDEA leaks, nangangalib si Bato de la Rosa dyan, affiliated din siya kay Digong. Kaya yung mga strategists dyan, syempre, may mga kilala tayong strategists dyan. Ang sasuggest nila yan, teka, mukhang dihado tayo dito kay Digong. Pero yung iba naman, on the other hand naman, babalansin mo rin yan eh. Kasi yung iba naniniwala na dyan pa yung Duterte magic. Pero yung isa, naniniwala na mukhang negative si Digong sa candidacy mo, di ba? So, why not veer away from Digong? So, yan yung mga options na pinagpipilian natin dyan. Kung titingnan natin, balikan natin itong balita na ito, noong April 2, 2024, nasa Inquirer.net, no? Si Tulfo, si Representative Erwin Tulfo, yan. Mataas din sa survey yan. At ito, si Soto, no? Sila yung nag-top for 2025 Senate race. Sige, sabihin na natin si Pacquiao, Lusot. Pasok si Pacquiao, si Lacson, si Soto, si Tulfo, 4 na agad. 12 lang kailangan mo. 8 na lang. Marami pang big names. Paano lulusot si Harry Roque niyan? Paano lulusot si Attorney Vic Rodriguez niyan? Paano lulusot si Glenn Chong niyan? Big names na itong mga to. Iyan ang kalakaran ng politika sa Pilipinas. Para sa Asia Research Incorporated, released on Tuesday a survey on the preferred senatorial candidates for 2025 midterm elections. The polling group asked the question, if the May 2025 elections were to be held today, which of the following would you vote for as senator? Yan, si Erwin Tulfo, number 1. Si Tito Soto, nakakuha ng 51%, si Tulfo 57, no? Si Soto 51, si Digong 47. I don't think tatakbo pa si Digong. Hindi na tatakbo yan, hirap na yan ka-coffee. With his age, hirap na yan. Duterte was followed by Senator Bongo. Yan si Bongo, PDP Senator. 44. Si Pia Cayetano, 37. Si Manny Pacquiao, nakakuha ng 33. The next 6 preferred candidates based on survey, si Bato de la Rosa. Pero April pa to ka-coffee ha. Noong April pa itong survey na to. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung PIDEA leaks. Si Bato, 33. Si Amy Marcos. Nako, ito, si Amy Marcos, hindi ko alam kung lulusot yan. Si Isko Moreno, kung tatakbo yan, baka lumusot si Isko. Si Ben Tulfo, I don't think tatakbo si Ben Tulfo. Si Bong Revilla at si Makati Mayor Abby Binay. Sa yung mga pangalan. So, kung titingnan mo yung mga big names na yan, paano lulusot si si Harry Mau? Anong strategy gagawin ni Harry Mau dyan? Feeling ko nararamdaman na ni Harry Roque. Sinabi niya na eh. Hindi siya magsisenador, baka mag-party list siya. Anong party list yan? Kasi sa party list, mas malaki yung chance mo. Di ba? Kasi ilang certain number of votes lang kailangan mo dyan. Makalusot kayo dyan. Pero sa Senate, mukhang mahihirapan siya dyan. Lerma Kalubing, si Bam Aquino, baka makapasok na sa 2025 elections. Ako, agree ako sa iyo, Ma'am Lerma. Lulusot yan si Bam Aquino. Marami pa rin ng liberal. Imagine mo, yung mga bumoto kay Dele Robredo, noong presidential elections, let's assume na lahat yun boboto kay Bam Aquino. And of course, pero pang ibang mga bumoto kay PBBM na posibleng boboto din kay Bam Aquino. Malaking factor yan. Baka lumusot pa yan. So, mahirapan sila Harry Roque dyan. Wala na bang ibang kandidato? Return to comeback na naman si Soto, Lacson at Pacquiao, sabi ni Dean Mariano. Unfortunately po, ganyan ang sistema ng politika sa bansa. No? Basta sa admin slate tayo sa bagong unit team, sabi ni Ma'am Lori Mamawag. Kasi makakatulong. Diba? May mga tao din naman kasi na minsan ine-expect mo hindi makakatulong pero eventually makakatulong siya. On the other hand naman, on the contrary, may mga tao akala mo tutulong sa admin kaya binoto mo, yung pala, taksil din pala. Diba? So mahirap din naman siya dyan ka-coffee. Basta ang atin din, supportahan nyo ang administrasyon. Kasi para iisa yung tinatahak ninyo. Kasi kung ito ang gusto ng leadership, gusto ng presidente, tapos ikaw ay kontra, hindi ka susuporta doon sa leadership na yan, paano nyo mararating? Paano natin mararating yung gusto nating marating? Diba? Some secret rumors, Digong was seen with Kibuloy in Hong Kong with Chinese security. Sabi ni Romel Oracion. I don't think lalabas si Kibuloy. Hindi lalabas ng bansa si Kibuloy ka-coffee. Ka-coffee yan ang napala ni Digong nyo. Ang sobrang paninira niya kay mahal na Pangulong PBBM yan. Na karma na siya. Yun ang nangyayari dyan. Marami ba pipili sa admin? Lori Mamawag. Let's say 12 yan. Feeling ko 8, at least 8 ang mapipili dyan sa admin. Hindi man mag 100% yan. At least 8 yan. Erwin Tulfo is also considered in PFP Senator slate. Sir Erwin Tulfo, sure bull yan. Lusot yan. I like Soto. Walang masamang record, sabi ni Lori Mamawag.
Lynn Mariano, tama, Edelado Robin Padilla sa Senado tulad ni Pacquiao. Ayan, maglaban sila dyan. Constitutional Amendments Committee, magsama sila dyan. Evangeline Baruela, ka-coffee, kinukumpanya ni Atty. Recto, mga kakamping. Posible nga yung ka-coffee eh. Sigibot Teodoro pa, sabi ni Joel Carino. Sigibot Teodoro, kung tatakbong senador, siyempre, best decision yan. Pero I don't think tatakbo, no? Kasi maganda performance niya dyan sa DND. Pwede siguro sa last, no? Pag natapos ang term ni PBBM. Maganda ginagawa ni Gibot Teodoro dyan sa DND. Zero si Harry Mau, kaso may kaso Pakay Trillanes. Ito pa si Trillanes. Bagamat si Trillanes nag-announce na local government official yung tatakbuhan niya. Ibig sabihin, alkalde ng Caloocan, mayor ng Caloocan, ka-coffee. Pero sa tingin ko, tatakbo sa pagkasenador si Trillanes. And I think lulusot yan si Trillanes. Dahil sa efforts niya against the Dutertes. Feeling ko lulusot yan. Sandra Valdez, no to Bam Aquino. Artista din si Isko, siguradong #1 sa mga butante. O isa pa yan si Isko Moreno. Teka nga, ilista nga natin yan. Ito rin yung hinahinala ko eh. Sige nga, maglista tayo, experiment na tayo. Pacquiao, lusot yan. Sure ako dyan. Pacquiao, Soto, Lacson, Isko. Dapat na. O, si Pia Cayetano, lusot yan. Naglilista tayo, no? Bam Aquino, feeling ko si Bam lulusot din yan. O, atin na lang. O, kung tumakbo yan under admin, anak ko, kawawa talaga. Wala nang chance sila na dyan. Sila Digong, sila Isko, sila Harry Roque. Hindi sila makakausad dyan. In-appoint ni PBBM asawa ni Senator Pimentel para sa UAE, kaya okay na sila ni PBBM. Feeling ko naman, okay naman talaga ang coffee. So medyo, part of minority si Coco Pimentel, pero hindi naman siya ganun bumibira eh, kay PBBM. Yes, in-appoint ka coffee, special envoy lang naman yun, ka coffee, no? Hindi ganoon kabigat. Kumbaga, hindi rin naman full-fledged na doon katitira sa UAE. Kumbaga, special, lang yan, special envoy lang siya. O yan, 7, si Tulfo, Erwin Tulfo ha. Sige po, sana nga, sige po, presidente, no? Next kay PBBM, posible, no? Pero I don't think tatakbuhan. Si Amy Marcos, feeling ko lulusot pa nga yan si Amy Marcos eh. Kasi susuportahan pa rin siya ng susuportahan pa rin siya ng loyalista. Though hindi naman lahat susuporta dyan, pero feeling ko lulusot pa rin yan. Si Willie Ong, hindi ko alam, sana kasi sayang si Dr. Willie Ong eh. Kasi sa politics ka, coffee, mabilis kang malaos eh. Diba? Pag nawala ka sa eksena, mawawala ka. Panibagong build-up ka ulit ng image mo. Diba dapat sustain dyan eh. Dapat consistency ka dyan eh. Dapat nakalutang ka bago mag-eleksyon. Hindi pwedeng susulpot ka lang a year before the elections, etc. No? Philip Salvador, tatakbo. Yes, nag-confirm na yan under PDP and I don't think lulusot si Philip Salvador. 8, Amy Marcos. Feeling ko lang to ha. Susme. Sino pang tingin niyo? O yan, may 8 na ako coffee. Hindi iboboto ko ha. Not necessarily iboboto ko pero sa tingin kong papasok sa Magic 12 base sa ating analysis. Dick Gordon, tatakbo ba si Dick Gordon? May chance si Dick Gordon pero hindi siya ganun kabango din eh. O yan, ang akin, ang 8 ngayon, sa tingin ko lulusot yan. Pacquiao, Soto, Lacson, Isko, Pia, Bam Aquino, Tulfo, si Erwin Tulfo to, no? At si Amy Marcos. Feeling ko, yung 8 na yan, lulusot na yan ka-coffee. So, antabay tayo kung ano pa yung mangyayari in the upcoming surveys. Ang batayan ko dyan ka-coffee, syempre, yung mga surveys din, at everyday, nakamonitor din tayo, kumusta yung political performance nitong mga kandidato na yan. Do, ano pa lang naman ito, take ko lang din naman ka-coffee. Gadon, okay sa'yo, ka-coffee. Si Gadon, hindi mananalo si Gadon. Honestly, ka-coffee, sa tingin ko lang, no? Kasi even yung ibang loyalista, hindi nagustuhan yung naging mga recent statements ni Gadon. Honest take ko yung ka-coffee, ha? Feeling ko kailangan mag-workout pa ni Gadon, no? Para lumusot o pumasok sa Magic 12. Feeling ko tatakbo naman. Tatakbo yan si Gadon, pero I don't think papasok sa Magic 12. Sa tingin ko lang naman. O sino pa ka-coffee sa tingin nyo? Sige, for the meantime, sige, dito muna tayo sa 8. Baka madagdagan pa yan in the coming days. Tago ko muna itong ballpen ko.
Si Imelda Papin parang tatakbo. I don't think lulusot si Imelda Papin ka-coffee. Sabi ni Elvtech TV, si Super ST ate. Wala na yan. Ayun pala, si Trillanes. Trillanes and Dilima. Posibleng lumusot pa nga yun ngayon eh. Sige, pasok ko na si Trillanes. Balikan natin ito ka-coffee in the coming years, no? Sige, lista ko ito. Possible. Ngayon po June 4, 2024. Nililista ko lang. Kasi pwede natin balikan yan eh. Si Dilima, maganda kwento niya. Baka kagatin ng mga kakamping yan. Kasi kung titingnan mo, yung mga kakamping, mga liberal, ka-coffee, isipin mo let's assume, na yung mga bumoto kay Leni Robredo, ilang millions ang nakuha ni Leni Robredo dyan, kung lahat yan boboto ng mga kakamping, plus yung makukuhang boto nila, yung mga non-BBM at non-Leni Robredo, kung makukuha nila yung boto na yan, pakakasundot din sila ng boto mula doon sa mga, tawag dyan, mula sa mga loyalista, lalo dadami yan. Ayan, si Leni Robredo, kung tatakbo si Leni, sure win yan. Baka yan, top 5 yan. O yan, 11 na. Vico Soto, I don't think tatakbo si Vico Soto. Arnold, your friendly kapitbahay, lahat ng pro-China matatalo. Alam na mga Pilipino kung sino-sino sila. Exactly, malaking factor yan. Malamang, pag-uusapan na naman dyan, yung take nila sa divorce, yung take nila sa China, sa foreign policy, yan yung mga pag-uusapan dyan. Si Kirubin, okay si Kirubin, magandang profile ni Kirubin, pero I don't think ganoon kalaki yung pangalan ni Kirubin para lumusot. Actually, na-meet ko na ito, si Colonel Kirubin, no? Ang ganda rin ng ang ganda ng kulay ng credentials ni Kirubin, pero I don't think lulusot. O siya ka-coffee, so far may 11 tayo, o may isa pa, baka ibigay na natin ito sa mga DDS senators, pero mahirapan sila dyan. Pacquiao, Soto, Lacson, Isko, Pia, Bam, Tulfo, Amy Marcos, Trillanes, Dilima, Leni. Yan ang mga potential na sa tingin kong tatakbo. Dick Gordon, hindi ko sure si Dick Gordon ka-coffee. Vico Soto, hindi pa tatakbo yan ka-coffee, magpapahilog pa yan. Sabi ni Tirso Candano, si Alice Guo daw. never mananalo yan ka-coffee. O siya ka-coffee, nasa Facebook po kayo, di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuhin na lang, pa-click lang po na follow or like. At kung nasa YouTube, please click lang po yung subscribe at like lang po na video na yan para sa ating attendance check. Luke Espiritu, tatakbo, pero manggugulo lang yung ka-coffee, hindi mananalo yan. Ato, ka-coffee, pasensya na kayo, honest take ko yan, honest assessment ko yan, base sa pag-monitor natin everyday. Sabi ni Lev Asi, Mayor ng Caloocan ang gusto ni Trillanes, napanood ko noon, naglilibot kasama ang isang vlogger. Yes, vocal naman siya dyan, ka-coffee. Sinabi niya naman yan, vocal siya dyan, pero I don't think yan yun. Parang ano lang yan. Strategist si we have to remember, no, si Trillanes. Wise yan si Trillanes eh. Kasi sa rule ng politics, pag una ka nag-declare, una kang bibirahin, una kang ibabash, kailangan i-deny mo na agad yan. Kapag lumutang na pangalan mo, tatakbo ka niyan, mababrand ka as trapo, ibabash ka. Negative publicity sa yan. Though still publicity yan, pero medyo magkukos yan ng deduction, no, sa possible number of votes mo. So, posibleng ano lang yan, panglihis lang yan ni Trillanes, pero tatakbo yan sa pagka-senador. So anyways, again, let's move on sa ating next topic, ka-coffee. Kuha na ng kape, move on tayo sa ating next topic.